ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mapagsakripisyo ang taong nagmamahal ng totoo. Kaya lang minsan ay meron ding mga abusado. Ikaw kabarangay, ano ang nakahanda mong gawin para lamang mapatunayan kung gaano mo kamahal ang isang tao? Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga kapwa ko panatiko ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Annabel, 36 years old at isang VA. Ulila na ako sa mga magulang at wala rin akong mga kapatid. Ang nagpaaral sa akin ay ang tiyahin kong matandang dalaga na kinuha naman sa akin ang kamatayan dahil sa cancer 2 buwan matapos kong graduate. Kaya naman ang naging takbuhan ko na lamang at kasama sa buhay ay ang best friend kong si Barbara na nakilala ko noong nagtatrabaho kami sa bangko bilang financial analyst. Nandun pa rin siya hanggang ngayon samantalang ako ay nag-iba na ng career nung nagkaroon ako ng live-in partner na tawagin na lang natin sa pangalang PJ. Magsisimula ang kwento ko noong taong 2017 kung saan ay nag-uumpisa pa lamang kaming mag-date ni PJ. Nakilala ko siya sa isang dating app at agad kaming nagkapalagayan ng loob. Hindi po si PJ ang first boyfriend ko dahil nagkaroon na ako ng 2 ex bago ko siya nakilala. Pero pareho akong sawi sa 2 yon, kaya pinangako ko sa sarili ko na handa na akong tumandang dalaga. Pero pagkalipas ng halos 2 taon mula ng huli kong breakup ay sumubok ulit akong makipagkilala at ibinigay naman kaagad ng tadhana sa akin si PJ. 5 buwan niya akong niligawan bago ko siya sinagot. At pagkatapos ay niyaya na niya akong tumira kasama siya sa isang bubong, Papa Dudut. Teka, wala na ba ako nakalimutan? Nakailang check ka na dyan. For sure wala ka nang nakalimutan. Pero kilala mo naman ako, likas ang pagiging makakalimutin. Ewan ko ba, parang habang tumatanda ako, lalong humihina memorya ko. Kung makapagsalita to, akala mo naman may malubhang sakit para maging makakalimutin ng bongga? Grabe ka naman, pang malubhang sakit lang ba yun? Hindi ba normal lang yun kapag nagkakaedad ang tao? 29 ka pa lang, tapos ako 31. Hindi naman ako sobrang makakalimutin, no? Ikaw naman, nagjo-joke lang yung tao. Pero seryoso, sana wala na ako nakakalimutan, no? If ever naman na may nakalimutan ka, pwedeng-pwede mong balikan dito sa apartment natin. Sabagay, tama ka naman. Hay, pero sure ka na ba talaga? Nalilipat ka na dun kina PJ? As in sure na sure? Oo naman, excited na rin ako makasama siya sa iisang bubong. Paano yung mga anak niya? Hindi ka ba mahihirapan kung sakali? May kasunduan naman kami na hindi ako magpapakananay sa mga anak niya kasi may nanay na sila. Kung sa pakikisama lang din, walang kaso sa akin yun. Mahilig naman ako sa mga bata eh. Pero hindi ka ba talaga na turn off kay PJ nung nalaman mong may dati na siyang kinakasama at nagkaanak pa sila? Not just 1 but 2 kids ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman. Masaya nga ako kasi sinabi niya sa akin agad. Ibig sabihin, alam kong honest siya. Saka, hiwalay na sila ng dati niyang kinakasama so wala na akong dapat ipag-alala. Okay. Kung sa tingin mo magiging okay ka dun, sige, okay na rin sa akin. Basta, wag mo pa rin akong kakalimutang dalawin dito pag nandun ka na ha. Oo naman, tsaka parang hindi tayo magkikita sa work ah. Hello, iisa pa rin kaya ang pinapasukan natin. Ay, oo nga no. Pero syempre, maninibago pa rin ako. Ilang taon din tayong magkasama dito sa apartment tapos ngayon mag-isa na lang ako. Pero don't worry kasi carry ko naman.
Kailangan ko na lang uling sanayin sarili ko na mag-isa. Mag-asawa ka na kasi. Wala pa sa isip ko yan. At wag mo na rin ipagpilitan kasi alam mo stand ko dyan. Oo na. Akala mo yata hindi ko alam na hanggang ngayon inaantay mo pa rin na magkabalikan kayo ng ex mong tukmol? Tinawag mo na ngang tukmol tapos gusto mo pang balikan ko? No way! Hindi yan yung bukang bibig mo sa akin nung nag-inuman tayo, oy. Drama mo pa nga nun, sabi mo pa nga. Stop! Ayoko nang marinig kung ano man mga sinabi ko nung lasing ako. Di valid yun. May alak sistema ko. Parang nung nabaliw lang ako sa kanya nun, wala ako sa tamang pag-iisip. Sus! Pero seryoso wag ka nang babalik sa tukmol na yon. Sasaktan ka lang ulit nun. Nagawa ka ng lukuhin at pagmukhaing tanga tapos babalikan mo pa. Kaya no way na talaga. Pukpukin mo na lang ako ng bote ng wine pag binalikan ko pa. Sige, gusto ko yan. Gagang to? Kitang-kita yung excitement to. Basta, ingat ko dun kay PJ Sana maging masaya ka at siya talaga yung lalaki na para sa'yo. Oo naman. Salamat kasi nakasama kita sa loob ng ilang taon dito sa apartment natin. Hindi ko naramdaman na mag-isa ako kahit ulila na ako sa mga magulang at namatay pa yung nag-iisang tiyahin ko. Hindi mo lang ako best friend, para mo na rin akong kapatid. Kaya wag kang mag-atubiling hingi ng tulong ko pag kailangan mo ko. Papadudot, hindi ko naman masisisi si Barbara kung mag-alala siya matapos malaman na may mga anak na pala si PJ sa una nitong nakarelasyon noon. At nagko-co-parenting sila ng nanay nito. Ibig sabihin, salitan at naghahati sila sa pag-aalaga ng 2 bata. Kaya may mga pagkakataon na nasa apartment sila ni PJ nag-i-stay. Pero wala namang kaso sa akin yon dahil nagkasundo kami ng boyfriend ko na hindi ako magpapakananay sa mga anak niya dahil may nanay naman sila. Kaya kahit alanganin ang kaibigan ko sa plano kong pakikisama kay PJ, ay tinuloy ko pa rin ang paglipat sa apartment niya. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papadudot, wala naman talagang problema sa akin lalo na kung ang gagawin ko lang ay pakisamahan ang mga anak niya. Mahal ko si PJ at willing naman ako mag-adjust para lang makasama siya. Saka 29 years old na ako ng mga panahon na yon. Baka sign na rin yun ni Lord para mapaghandaan ko ang pagkakaroon namin ng pamilya ni PJ sa hinaharap. Nangako naman si PJ na pakakasalan ako at bubuo kami ng sarili naming pamilya. Kaya nagtiwala ako sa sinabi niyang yon. Masasabi kong smooth at maayos yung unang 2 buwan ng paglipat ko sa apartment nila. 2 beses sa isang linggo nasa bahay ang mga anak niya na nasa edad 5 at 7. Madalas, yon ay tuwing weekend dahil wala silang pasok sa eskwelahan. Inaasikaso ko pa rin naman sila. Pinaglulutuan ng pagkain at nakikipag-bonding paminsan-minsan. Kahit na wala talaga akong maramdamang kagustuhan na magpakananay sa mga anak ng kinakasama ko. Naku naman, ang kalat naman dito. May basa pa sa sahig. Teka, punasan ko na muna baka may madulas. Nandito na ako! Ay! PJ! Bakit kasi may basa dyan sa sahig? Ito na nga, pupunasan ko na nga sana, kaso… Kaso ano? Dumating ako tapos inapakan ko kaya nadulas ako. Kasalanan ko na bigla ngayon. Ako na nga itong nasaktan. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman kita sinisisi Sa bibig mo galing lahat yan. Parang ganun na rin ang gusto mong sabihin. Kunwari ka pa. Tulungan mo akong tumayo rito. Sandali, halika. Upo ka muna. Nasaktan ka ba? Malamang. Nagtanong ka pa talaga. Bakit ba ang sungit mo? Inaano ba kita? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Naiinis ako Pati pagtingin ko issue na rin sa'yo, ayos ka rin Punasan mo na nga lang yung basa sa sahig. Baka mamaya madulas pa ako ulit dyan Ito na nga, pupunasan na nga. Hindi mo na ako kailangang utusan na parang katulong mo ako rito. Anong sabi mo? Wala. Kung wala-walain kumukha mo dyan.
Saka bakit ang daming kalat dito sa sala? Tingnan mo yung dingding. Bakit may sulat ng ballpen yun? Naku, kalilinis ko lang nung isang araw. Bakit hindi mo tanungin yung mga anak mo? Sila kaya may kagagawan sa lahat ng kalat dito sa apartment, pati nga yung basa sa sahig na naapakan mo. Nakita ko kasi naglaro sila ng tubig galing sa lababo. At pinanood mo lang sila. Hindi mo man lang sinaway. Sinaway ko. Parang alam ko lang kung kanino nagmana. Sinasabi mo bang sa akin sila nagmana? Oo. Hindi lang kasi matigas ulo nila, mainitin din katulad mo. Anong sinabi mo? Alam kong narinig mo yung sinabi ko, wag mo nang ipaulit sa akin. Ano ba kasing pinuputok ng butse mo? Hulaan ko. Dahil dito sa mga kalat ng mga anak ko, no? Oo. Sino ba namang hindi maiinis? Ngayon na nga lang pahinga ko sa trabaho tapos babantayan ko pa sila. Ayaw pa nila makinig kapag pinagsasabihan, ang kukulit, ang lilikot, ang hilig magkalat. Natural! Mga bata yun. Magulat ka kung makita mo na silang naglalaba at nagba-vacuum dito sa apartment natin. Mas okay pa nga yun. Para naman may nagagawa silang maayos bukod sa pagkakalat. Alam mo, ikaw ang OA mo. Alam mo namang mga bata yun tapos di ka makaintindi. Ikaw tong naturingang matanda pero paurong ka mag-isip. At bakit parang ako pa may kasalanan? Masama bang magsabi ng nararamdaman? Wala kasing kwenta yung nararamdaman mo. Dapat mong gawin, lawakan mo pag-intindi mo. Hindi yung mas isip bata ka pa sa kanila. Buwisit ka. Papadudot na saktan ako noong sabihin sa akin ni PJ ang mga katagang yon. Pero pinilit kong huwag magpaapekto dahil baka stress lang siya sa trabaho. Kaya lang kahit na nung isip ko nakalimutan na lamang ang mga nangyari ay hindi ko pa rin magawa. Dahil hindi niya ako sinubukang intindihin. Stress at pagod din ako sa trabaho at dumagdag pa sa mga gawain ko yung mga anak niya. Tapos ay wala akong karapatang magreklamo dahil hindi naman daw ibang tao yung mga bata. Alam ko na mga anak niya yon at mas matimbang sa kanya ang kapakanan ng mga ito kesa sa akin. Kaya nga nalulungkot ako. Pakiramdam ko ay may kaagaw ako sa atensyon at pagmamahal niya ng mga panahong yon. Napaisip tuloy ako sa kung anong laban ko sa mga anak niya. Samantalang girlfriend pa lamang ako. Pero hindi na lamang ako nag-overthink masyado kasi baka magkasakit ako. At mas lalo kong hindi magampanan ang mga tungkulin ko sa bahay nila at sa trabaho ko. At ayoko naman na mag-away na naman kami ng kinakasama ko dahil dito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nagbati rin naman kami ni PJ pagkalipas ng ilang araw pero hindi ako nakarinig ng sorry mula sa kanya. Binaliwala ko na lamang yon at iniwasan ang pagiging sensitive. Naisip kong baka tama rin siya at masyado kong pinapansin ang lahat ng bagay kaya ako naapektuhan. Na OA ako. Dumalas ang pagpunta at pananatili ng mga anak ni PJ sa inuupahan naming apartment lalo na noong nagbakasyon. Doon ako sinabihan ni PJ na mag-resign sa trabaho ko sa bangko para mag-VA na lamang nang sa ganon ay may makasama raw sa bahay ang mga anak niya. Ganon ko siguro talaga siya kamahal. Kaya naman sinunod ko yung mga sinabi niya. Mabilis na lumipas ang 5 taon at wala pa rin pinagbago ang setup namin ni PJ. Kahit na hindi nanay ang turing sa akin ng mga anak niya, ako ang madalas na nag-aasikaso sa mga bata. Napamahal na rin naman sila sa akin pero hindi sapat ang pagmamahal na yon para ituring ko silang kadugo. Ang totoo ay pangarap ko talagang magkaroon kami ng sariling anak ni PJ at nangako siya sa akin na bubuo kami ng pamilya. Pero inabot na lamang ng 5 taon ay wala pa rin nangyayari sa pinangako niya sa akin. Kaya nga doon ako nagsimulang ma-frustrate, papadudot. Napapansin kong kanina ka pa bumubuntong hininga. May problema ka ba? Stress lang ako. Stress saan? Basta.
Huhulaan ko, sa trabaho. Kaunti, pero… Pero ano? Nandito ka lang naman sa bahay natin. Hindi ka bumabiyahe katulad ko, kaya bakit ka mas-stress? Seryoso ba talagang tanong yan? Oo, kasi di ko lubos maisip paano mas-stress yung mga katulad mong work from home. Usong-uso nga yan simula nung nag-pandemic. Kaya imbis na magaganyan ka, bakit di ka na lang magpasalamat na may trabaho ka? Iba nga dyan na wala ng trabaho nung pandemic tapos hanggang ngayon wala pa rin napapasukan. Be grateful! Hindi naman ako nagrereklamo tungkol sa trabaho ko. Grateful ako, pero hindi yun ang pinakadahilan kung bakit ako stressed. Ano ba kasing dahilan? Mga anak ko na naman ba? Kawawa sa'yo mga bata, lagi mong pinagdidiskitahan. Hindi ko pinagdidiskitahan yung mga anak mo Wala akong ginagawang masama sa kanila. Sus, akala mo ba hindi ko nahalata na ayaw mo sa kanila? Hindi mo nga sila tinatrato na parang anak eh. Nagsumbong sa akin yung panganay ko. Sabi niya di ka raw niya matanong tungkol dun sa assignment niya. Ang sungit mo raw. Pati ba naman yon sinumbong niya sa'yo? Malamang, tatay niya ako. Kanino pa ba siya magsusumbong? Sa kapitbahay? Huwag mo nga akong pinipiloso po, PJ. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang nagsabi sa akin na huwag akong magpapakananay sa mga anak mo dahil may nanay naman sila. Tapos sasabihan mo ko na hindi ko sila tinatratong parang mga anak. Ang labo naman yata nun. Ang akin lang, lumalaki yung mga anak ko. Ayoko naman maramdaman nila na ayaw mo sa kanila. Hindi ko yun pinaparamdam sa kanila at saka… Saka ano? Wala ka na bang pangarap na magkaanak tayo? Ano? Anak, yung sariling atin. Ano ka ba naman? Masyado na tayong matanda para mag-anak. Ano bang pinagsasasabi mo? Kaya ko pa naman mag-alaga ng bata. Ni hindi mo nga maalagaan ng maayos yung mga anak ko tapos gusto mo magkaroon pa tayo ng sarili nating anak? Pero nangako ka sa akin na pakakasalan mo ko at magsisimula tayo ng sarili nating pamilya. Ha? Baka nakakalimutan mong 5 taon na simula nung nagsama tayo sa iisang bubong. Sabi mo sa akin nung maghintay lang ako. Oh, yun naman pala eh. Anong yun naman pala? Na maghintay ka pa. Hirap sa'yo, masyado ka mainipin. Hindi naman yata maiksing panahon yung 5 taon. Tsaka di na tayo bumabata, 34 na ako. Naisip mo ba na baka mahirapan ako sa panganganak niyan? Kung mahihirapan ka na pala, bakit mo pagugustuhin magkaanak tayo? At bakit naman hindi? Pangarap ko yon, tsaka nangako ka sa akin. Huwag mo sabihin nagbago ng isip mo. Napag-isip-isip ko lang naman na matanda na tayo. Kung magkakaroon pa tayo ng anak, babalik tayo sa umpisa. Doon pa lang sa pag-aalaga ng baby, nakakapagod na. Napagdaanan ko na yun sa mga anak ko, kaya ayoko na. Buti nga ngayon malalaki na sila, may sariling isip na. Dahil lang doon kaya ayaw mo na magkaanak? Paano naman ako? Napakamakasarili mo. Pwede ba? Huwag mo nga akong sabihan ng ganyan. Hindi yun pagiging makasarili. Kung bakit kasi di ka nalang makontento sa setup natin ngayon. Kasi kung ako ang tatanungin mo, masaya na ako na ganito tayo. Kontento na ako kasi may mga anak na ako. Ayoko na ulit magka-baby. Papadudot parang hindi ako makahinga matapos ang pag-uusap namin yon na nauwi lamang sa pagtatalo. Nanlulumo ako na hindi ko maintindihan matapos sabihin ni PJ sa pagmumukha ko kung gaano niya pa kaayaw na magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Wala naman akong nakakadiring sakit para ayawan niya. Bukod doon ay pareho kaming may trabaho at kumikita ng sapat para mag-umpisa ng sarili naming pamilya. Pero lagi pa rin niya akong binabara at kinokontra ng mga katwiran niya dahilan para matameme naman ako at walang magawa. Pero hindi pa rin ako sumuko. Sabihin niyo ng tanga ako. Pero nagstay pa rin ako ng 1 taon kasama si PJ at ang mga anak niya. Umaasa pa rin kasi ako, Papadudot, na makikita niya ang halaga ko. At sa wakas ay gustuhin na niyang bumuo ng pamilya na kasama ko. Kaya lang ay mukhang atrasado pa rin ako matapos na mag-no ni PJ nang i-open up ko ulit ang tungkol sa pagpapakasal namin at planong pagkakaroon ng baby. Kaya napaisip na tuloy ako kung may future pa ba ako na kasama siya. Ano? Sinabi niya yun sa'yo?
Oo, sabi niya ayaw na niya magka-baby kami. Ayaw na rin niya akong pakasalan kasi nagsasama naman daw kami. Aksaya lang daw yan sa pera na masyado daw ako naghahangad pa. Lakas pala ng amats niya eh. 6 na taon kang nakisama sa kanya, umasa kang pakakasalan kanya at bubuo kayo ng sarili niyong pamilya tapos sa huli, ganyan lang din ang sasabihin niya? Nasaan na ba yung PJ na yan ang makatikim na mag-asawang sampal sa akin? Hindi ko na alam gagawin ko. Sinunod ko naman yung gusto niya. Nagpakanani ako sa mga anak niya kahit wala akong maramdamang maternal connection sa mga bata. Mahal ko naman sila pero hindi sapat yung pagmamahal na yon para tratuhin ko silang tunay na anak. Kasi nga, pangarap mo magkaroon kayo ng sariling anak ni PJ. Oo eh. Tsaka nangako siya sa akin na pakakasalan niya ako at magkakaanak kami pero biglang ayaw na raw niya. Ewan ko kung bakit nagbagong isip niya. Paulit-ulit ko siyang kinakausap tungkol doon pero paulit-ulit lang din ang sagot niya. Ayaw niya talaga. Gosh, ang sakit lang sa part mo na ikaw pa talaga yung nakiusap sa kanya na tuparin niya yung mga pangako niya sa'yo matapos mong maghintay ng 6 na taon. Tapos ginawa ka pa niyang nanay sa mga anak niya kahit na kamo may kasunduan kayo na hindi mo kailangang magpakananay sa mga bata. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan eh. Siyempre, konsensya ko pa rin yun. Pag nasa apartment sila, inaasikaso ko sila. Pinagluluto ng pagkain, nakikipag-bonding ako sa kanila. Kaya nga, ang bait mo sa part na yon. Grabe yung extra service mo pa kay PJ at sa mga anak niya. Wala akong masabi. Hindi ko naman iniisip yun kasi nga mahal ko si PJ. Alam ko, kasi nagawa mo pa ngang mag-resign sa trabaho natin para lang sundin yung kagustuhan niyang mag-work from home ka na lang. Para may makasama sa bahay yung mga anak niya. Oo, pero wala naman akong pinagsisisihan eh. Pero para ka ng ermitanyo na nakakulong lang dun sa apartment nyo. Partida, di ka pa niya asawa. Pero kung tratuhin ka niya, akala mo alila ka niya eh. Kung bakit kasi masyado ka rin bigay todo sa lalaking yan? Tingnan mo tuloy nangyari. Kasi nga mahal ko si PJ. Kilala mo naman ako pag nagmahal, diba? Bigay todo talaga. Lahat ng pagsasakripisyo gagawin ko, mapasaya ko lang yung taong mahal ko. Oo nga, pero si PJ ba, mahal ka? Sorry pero sa nakikita ko parang ginagamit ka lang niya eh. Unang-una na doon yung pagiging instant yaya mo sa mga anak niya. Hindi naman siya dating ganyan nung nakilala ko. Napaka mapagmahal niya, maalalahanin tsaka maalaga. Alam ko namang nagbabago ang tao pero grabe naman yung pagbabago niya. Oo, kasi parang imbis na mapabuti, napasama. Ewan ko ba? Baka kasi nakita niya na willing kang gawin lahat para sa kanya kaya inabuso ka na niya. May mga taong ganun eh. Pag alam nila na mahal mo sila, gagamitin nila yung pagmamahal na yon para gatasan ka. Kasi alam nila na hindi mo sila kayang iwan. Anong gagawin ko? Mahal ko si PJ pero nasasaktan ako sa pagmamahal kong yun sa kanya. Pag ganyan, wala nang ibang pwedeng gawin kundi makipaghiwalay. Kailangan mong kayanin yung sakit kasi ikaw na rin ang may sabi na nasasaktan ka na sa pagmamahal mo sa kanya. Para sa akin, di hamak na mas madali namang indahin yung sakit ng paghihiwalay kesa pananatili. Papadudod sa totoo lang ay may punto lahat ng mga sinabi sa akin ni Barbara. Na baka wala naman talaga akong inaasahan kay PJ dahil puro lamang siya salita. Naisip ko rin na pwedeng habang nagsasama pa kami ay meron na siyang iba. Hindi ko lang nahalata kasi magaling magtago ang kinakasama ko. Grabe ang sakit-sakit isipin ng mga posibilidad na yon. Idagdag mo pa yung sinabi ni Barbara na baka sinasamantala lamang niya ang kabaitan ko kasi alam niyang mahal na mahal ko siya. Papadudot may bahagi sa puso ko na gusto nang makipagkalas kay PJ dahil pagod na ako sa setup namin. Hindi na rin naman ako bumabata. 35 na ako at gusto ko pang magkaanak pero sa nakikita ko ay hindi yon maibibigay sa akin ni PJ. Pero ewan ko ba naman sa sarili ko. Kasi mas lamang pa rin sa akin yung kagustuhan ko na magstay kahit na matapos akong i-real talk ni Barbara. Mahal ko si PJ at alam ko rin naman na mahal niya ako. Pero parang may kulang, Papadudot. Yung bang mahal lamang niya ako sa salita pero hindi naman sa gawa.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng sumunod na buwan ay nag-resign si PJ sa pinagtatrabahuhan niya dahil sa stress. Nainis pa nga ako kasi hindi man lang niya yon sinabi sa akin. Kung kailan na lang last day niya sa trabaho ay saka ko na lang nalaman yon. Plano niya raw lumipat sa mas malaking kumpanya na mataas ang pasahod. Kaya hinayaan ko na lamang siya pero hindi yon nangyari dahil nalulong naman sa online sugal ang kinakasama ko. Hindi ko na idedetalye ang mga nangyari pero ang ending ay ako lahat ng sumalo sa mga bayarin namin sa bahay dahil nasa id ang savings niya. Ultimo hulugan naming kotse ay ako na ang nagbabayad dahil ako naman daw ang may trabaho. Ako rin ang gumagasto sa pagkain namin kasi naubos ang savings niya. At ang malala pa doon ay nagkaroon pa siya ng mga utang na pinag-awayan din namin. Mas lalo tuloy akong na-stress at nakadagdag pa yung kailangan kong asikasuhin ng mga anak niya kapag pumupunta sa apartment. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung ano ang uunahin ko. Pagod na ako. Madalas ay kulang ako sa tulog at nalilipasan ako ng gutom dahil hindi rin ako matulungan at maasikaso ni PJ sa pamamahay namin. Lagi siyang wala at pag tinatanong ko kung saan siya nagpupunta ay sasabihin niya na sa bahay ng kaibigan kasi may racket sila doon. Pero madalas ay lasing naman siyang umuuwi. Napagod na lamang akong sermonan siya kaya nanahimik na lamang ako. Baka kasi bigla na lamang akong himatayin sa tindi ng sama ng loob at stress sa kanya. Pero may isang beses na hindi na talaga kinaya ng katawan ko at tuluyan na akong nagkasakit ng malala. Nilagnat ako ng 2 araw at wala noon sa bahay si PJ. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pero wala na rin naman akong pakialam. Nung 3 araw ay bumaba ang lagnat ko at nagkaroon ako ng kaunting lakas para bumangon at asikasuhin ang sarili ko. Siya namang pagdating sa apartment namin ng magaling kong kinakasama. Ano ba yan? Wala man lang sinaing. Anong kakainin ko? Buwisit namang buhay to. PJ, ikaw ba yan? Anong ingay ba yan? Oh, gising na pala ang mahal na Reyna. Pwede ba wag kang sumigaw? Naririnig naman kita eh. Paano hindi sisigaw? Nakakabwisit ka. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ang aga-aga nagagalit ka na dyan. Malaki kasalanan mo sa akin kasi hindi ka man lang nagsaing. Kita mo yung kaldero? Walang kalaman-laman. Alam mo bang kagabi pa ako di kumakain? Gutom na ako, Annabel. Alam mo rin ba na 3 araw na ako may sakit at hindi rin ako nakakakain ng maayos? Ay, hindi mo pala alam yun kasi wala ka naman dito sa apartment natin. At wala akong kamalay-malay kung saang lupalop ka ng Pilipinas pumunta. Alam mo ba na akala ko mamamatay na ako noon kasi inaapoy ako ng lagnat tapos hindi pa kita matawagan, lintik ka. Ako pa talaga sinisi mo? E di sana pina-hospital mo yung sarili mo o di kaya tinawagan mo si Barbara para matulungan kang madala sa doktor. Minsan kasi gamit-gamitin mo rin yung utak mo. Hindi yung ganyan na puro ka lang talak. Para kang palengkera, salot sa lipunan. Ikaw ang salot sa lipunan! Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ikaw ang salot sa lipunan! Sumusobra ka na ha? Sige, subukan mo kung sampalin kung ayaw mo isaksak ko tong kutsilyo sa'yo. Ibaba mo yung kutsilyo. Ibababa ko lang tong kutsilyo kapag sinabi mo sa akin kung saan ka pumupunta pag umaalis ka. Diba? Nabanggit ko naman na nandun ako sa kaibigan ko. Kasi may racket kami. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa palusot mong yon? Hoy PJ, huwag mo akong gawing tanga. Hindi ako pinanganak kahapon kaya umamin ka na. Ano ba kasi nga aaminin ko? Yung totoo! Sabihin mo na yung totoo bago pa ako yung magsabi ng sayo. Okay, sasabihin ko. Pero ibaba mo muna yung kutsilyo. Ayan, tinapon ko na. Wala naman talaga akong balak na gamitin yan sa'yo. Stress lang, tapos dinadagdagan mo pa. Sorry na, hindi ko naman sinasadya.
Stress lang din ako sa kagutom. Gutom din ako, PJ. Hindi pa nga ako magaling sa sakit ko, diba? Sana naisip mo man lang na kumustahin ako imbis na maggalit-galitan ka dyan dahil wala pang sinaing. Kaya nga, sorry na. Diba, may sasabihin ka sa akin? Ano nga ulit yun? Ay, yung tungkol sa sinabi ko na pumupunta ako sa kaibigan ko dahil may racket kami. Hindi yun totoo. Sumasama lang talaga ako sa kanila sa mga inuman. Nililibre naman nila ako kasi alam nilang walang-wala na ako. Hanggang ngayon kasi di ko pa rin matanggap na naubos yung ipon ko dahil natalo ako sa sugal. Tapos ang dami ko pang pinagkakautangan. Kung alam mo lang na para na akong mababaliw sa sitwasyon ko. Kaya sana naman suportahan mo ko. Kasalanan mo naman kung bakit ka nalugmok kasi padalos-dalos ka ng pagdedesisyon. Tapos di mo pa sa akin kinukonsulta. Ano ba ako sa pamamahay na to katulong mo? Pero pa ulit-ulit mo akong binabaliwala. Pinaramdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal tapos gusto mong suportahan kita. Pagod na ako saluhin ka, PJ. Pagod na ako. Papa Dudut, yun na yata ang pinakamalalang away namin ni PJ, plus may sakit pa ako kaya sobrang sensitive ko. Naiyak na lamang ako pero wala man lang siyang pag-alo sa akin. Napakataas ng pride niya. Nakala mo ay nasa buhay lamang niya ako para pagsilbihan sila ng mga anak niya. Kaya nga po ang sama-sama talaga ng loob ko sa kanya, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay hindi ko rin mapigilang sisihin ang sarili ko kasi nagstay ako sa sitwasyon na yon ng ganon katagal. Minahal ko naman si PJ at ang mga anak niya pero feeling ko ay nagsayang lamang ako ng mahabang panahon na kasama sila. Lalo na at unti-unting nagiging malinaw sa akin na wala talagang plano si PJ na pakasalan ako at magkapamilya kami. Desidido na ako makipaghiwalay pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Baka kasi sa huli ako pa yung lumabas na masama. Kaya nga naikwento ko yung lahat kay Barbara noong minsang nagkita kami para magkape at napansin niya ang pagkabalisa ko. Sinabihan niya ako na tumuloy muna sa apartment kasama siya para naman daw makapag-isip-isip ako. Pagkaraan ng 3 araw ay nagulat na lamang kami nang sumugo doon si PJ. Nagalit na galit para sunduin ako. Mabuti pa, PJ, umalis ka na rito sa apartment ko. Aalis lang ako rito kapag kasama ko na Alam mo, ikaw sumusobra na yung kayabangan mo eh. Una na doon yung lakas ng loob mong sumugod dito sa apartment ko para manggulo. Hindi naman ako nanggugulo. Bakit ba kasi nandyan siya sa'yo? Hindi naman ikaw yung kinakasama niya. Sabihin mo, may relasyon ba kayo? Lakas talaga ng amats mo, no? Kung may relasyon man kami, yun para ko na siyang kapatid kaya overprotective ako sa kanya. At bakit ka naman magiging overprotective sa kanya? Ako lang naman to. Safe na safe siya sa akin. Anong safe na safe yung pinagsasasabi mo? Mas maraming beses mo na nga siyang pinaiiyak kaysa pinararamdam sa kanya na mahal mo siya. Hindi mo nga rin siya magawang alagaan eh. Kaya naman binabawi ko na sa'yo yung kaibigan ko. Gusto ko na rin umalis sa apartment mo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Alam kong narinig mong malinaw yung mga sinabi ko pero sige, uulitin ko para mas maintindihan mo. Pagod na akong makisama sa'yo, PJ. Pagod na akong maghintay kung kailan ka magiging handa na pakasalan ako at bumuo ng pamilya kasama ko. Sa bagay, ikaw na rin may sabi na ayaw mo pero umaasa pa rin kasi ako na balang araw magbabago yung isip mo eh. Tapos, gustuhin mo na ulit to pa rin yung mga pangako mo sa akin. Pero napagod na lang ako kasi tama si Barbara. Maraming beses mo na akong pinaiiyak kaysa iparamdam sa akin na mahal mo ko. Hindi mo na rin ako inaalagaan. Nagbago ka na tapos gusto mo pa akong bumalik kasama mo sa apartment? Para ano? Para pag-alagain mo na naman sa mga anak mo at paglinisin ang buong bahay nyo? Para ipaglaba ka, paglutuan at pagsilbihan? Kapal mo rin eh. Akala ko ba masaya ka naman sa ginagawa mo? Kaya bakit bigla ka nagrereklamo dyan? Masaya nga ako. Hanggang sa abusuhin mo na yung kabaitan ko. Kapal din naman ang mukha ng lalaking to, oh. Siya pa talaga matapang? Tumahimik ka dyan, Barbara. Hindi ka kasali rito. Ikaw ang tumahimik. Kapal mo.
Imbis na magpakumbaba ka, ikaw pa tong maangas? Baka gusto mong tumawag ako ng mga tanod para ipadampot ka. Umalis ka na, PJ. Aalis lang ako kung sasama ka. Hindi na nga ako sasama sa'yo. Ayaw mo na bang ayusin natin to? Pangako, magbabago na ako. Aayusin ko na yung buhay ko para mapakasalan kita. Ayoko nang magpakasal sa'yo. Di bali nang tumanda akong dalaga, wag lang akong mapunta sa katulad mo. Siguro nga, may rason kung bakit nangyari to sa akin eh. Kasi pinoprotektahan lang ako ng Diyos laban sa katulad mo. Kaya wag ka nang umasa na magpapauto pa ako ulit dahil tapos na tayo. Simula sa araw na to, hiwalay na tayo, PJ. Wag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Wag mo akong iwalayan. Biglang mahal na mahal kung kailan huli na ang lahat? Hay! Kakagigil ka! Papa Dudut, hindi na rin naman ako napilit ni PJ na sumama sa kanya pabalik sa apartment niya ng araw na yon. At pagkalipas ng ilang minuto ay kusa na rin siyang umalis. Nang sumunod na araw ay nagpasama ako kay Barbara na kunin ang mga gamit ko sa apartment ni PJ. Wala siyang imik noong pinatuloy niya kami at pinanood lamang habang nag-iimpake. Sinubukan niya pa akong kausapin at makiusap na sana'y magbago pa ang isipan ko pero hindi na po talaga. Bagaman naawa rin ako sa kanya ay ayoko na ulit maranasan yung mga sakit at lungkot na pinagdaanan ko sa loob ng relasyon naming dalawa. Ayoko na ulit maramdaman na wala akong kakampi at nag-iisa ako habang kami pa. Kaya nga mabuti na lamang at tapos na ang ira ng pagpapakatanga ko. Hindi ko pinagsisihan na minahal ko si PJ pero ayokong mag-alaga ng lalaking tumatandang paurong. Na-realize ko kung gaano ako nag-settle for less dahil lamang mahal ko siya. Kahit nga siguro bare minimum ay hindi niya maibigay sa akin kaya sinabi ko sa sarili ko na ayoko na. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay masakit pa rin sa akin ang mga nangyari pero umaasa ako na balang araw ay makakapag-move on din ako. Wala na po akong balita kay PJ at sa mga anak niya pero nasa panalangin ko pa rin na sana'y nasa mabuti silang kalagayan. Kasi kahit papaano ay meron pa rin naman kaming pinagsamahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere ang kwento ko. Virtual hug po sa lahat ng mga dumaan sa kapareho kong sitwasyon. God bless po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Annabel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.